At tayo po ay manalangin mo muna. Let us pray. Let us pray po. Abba, Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, just want to praise you, honor you, to give you praise and glory pagkat kayo ang Diyos ng kabutihan, Diyos ng katapatan, Diyos ng kadakilaan, Diyos ng walang hanggang biyayang hindi nagmamaliw po sa buhay ng bawat sa amin. At salamat po muli sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Kami yung binangon, binigyan ng patuloy na buhay, ng lakas at hininga dahil po sa inyong biyaya lamang. Maraming salamat po na kaming lahat ay narito sa platform ng Daybreak Global para kaming magkakapatid ay muling katagpuin po ninyo through your servant sa devotion ngayon, maging sa mga panalangin, maging sa mga declaration at prayers namin mamaya po. At ngayon pa lang, Lord, we are super excited and super expectant na patuloy kang gumagawa at patuloy po, Diyos, na kumikilos sa buhay namin through the power of Holy Spirit ay laging ang buhay namin po ay punong-puno ng excitement araw-araw, oras-oras sapagkat kayo ay Diyos na super excited din po ibigay, ipagkaloob at maranasan ng bawat sa amin what is before us, Lord. Yung mga dakilang mga pangako ninyo ay talagang gustong-gusto ninyo, Diyos, na maranasan, lakaran namin at mangyari po sa amin. So, Lord, it is done deal. Yes and amen is sealed, Lord God. Ang mga pangako salita mo, even mga prophecies, declaration, visions before us, God, ay mangyayari po ito sa pinakamabuti at pinakamainam na sandali po ng aming buhay. What is before us, Lord, ang aming tugon ay magpuri, magpasalamat, sambahin ka at paglingkuran ka po sa abot ng aming makakaya with humble heart, obedient heart, transforming heart, and teachable heart sa buhay po natin. So Lord, thank you sa pagkakataon ng iyong lingkod ay maibahagi po ang mga salita mo through the devotion mula po sa streams of the desert, God. Salamat po, Diyos. And each of us ay tuloy po ninyo na maging daluyan, maging avenue ng iyong rumaragasang pagpapalat biyaya. Lalong higit po ang iyong salita ay makita, kumilos at mangyari po sa buhay ng bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihang Panginoon Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen, amen, amen. Again, a blessed, joyful, victorious, and peaceful day po sa bawat sa amin, sa atin po. Okay, let me just read to you, no? Share ko lang po itong ating daybreak devo for today. At mamaya bibigyan ko ng title, no? Itong devotion natin. At the same time, tingnan natin po yung list mga simple message and yet the very powerful na promises, words ng Panginoon sa bawat sa atin. Okay? From Matthew 14:13, sabi po dyan, He withdrew to a solitary place. There's no music during a musical rest, but the rest is part of the making of the music in the melody of our life. The music is separated here and there by rest. During those rests, we foolishly believe we have come to the end of the song. God sends us times of force, leisure by allowing sickness, disappointed plans, and frustrated efforts. He brings a sudden pause in the choral hymn of our lives, and we lament that our voices must be silent. We grieve that our part is missing in the music,
that continually rises to the ear of our Creator. Yet, how does a musician read the rest? He counts the break with unwavering precision and plays his next note with confidence as if no pause were ever there. God does not write the music of our lives without a plan. Our part is to learn the tune and not be discouraged during the rest. They are not to be slurred over or omitted, nor used to destroy the melody or to change the key. If we only look up, God Himself will count the time for us. With our eyes on Him, our next note will be full and clear. If we could sorrowfully say to ourselves, there's no music in a rest. Let us not forget that the rest is part of the making of the music. The process is often slow and painful in this life, yet how patiently God works to teach us, and how long He waits for us to learn the lesson. John Ruskin called aside from the glad working of your busy life, from the words ceaseless stir of care and strife, into the shade and stillness by your heavenly guide, for a brief time you have been called aside. Called aside, perhaps into a decent garden dim, and yet not alone. When you have been with him and heard his voice and sweetest accent say, child, will you not with me this still hour stay? Called aside in hidden paths with Christ your Lord to tread, deeper to drink at the sweet fountainhead, closer in fellowship with Him to roam, nearer perhaps to fill your heavenly home. Called aside, oh, knowledge deeper grows with Him alone. In secret of His deeper love is shown, and learn in many an hour of dark distress some rare, sweet lesson of His tenderness. Called aside, we thank you for the stillness and the shade. We thank you for the hidden paths your love has made, and so that we have wept and watched with thee. We thank you for our dark Gethsemane, called aside, O restful thought, he that all things well, O blessed sense, with Christ alone to dwell. So in the shadow of your cross to hide, we thank you, Lord, to have been called aside. That's the end of our reading of our devotion for today. So, tingnan po natin, no, ang binigay po ng title nitong ating binasa ko pong devotion ano po ay Trusting God in Life's Silence. Trusting God in Life's Silence. So, ano nyo po ay sabi ko, Lord, salamat po sa devotion. Very personal po sa akin itong binigay sa akin po ni Lord na devotion for today because pinag-uusapan po natin is music. I love music. At alam po ni Beth yan, no? First love ko po ang music. Kaya ako po napasagot po si Beth eh. Because of music itself. Because I am a lover of music. And so with God, no? Si God din po is lover of music. When you try to uh, uh, ang tawag dito, basahin po ang from New Testament, Old Testament, New Testament, from the beginning pa lang, no? Nakikita mo yung mga rhythm na ang Diyos ay very inclined sa musika, no? God is a lover of music. Kaya siguro ako sinagot po ni Beth because of that
Hindi naman po dahil sa mukha ko yan sinagot ako ni Betes. To tell you po the truth. Ay, di ba dear, no? Namas ko. Because of my love of music, no? Uh, Sometimes I, ganyan din po ang buhay natin. No po. Yung ating devotion po ngayon ay about music, no? May pagkakataon na ang musika, yan si Pastor Dave, no? Kasi, alam niyo yan, kasi lover of music din po yan. Di ba, Pastor Dave, no? Choir din po yan, kumakanta din po yan. So, kayo po, tayo na familiar sa music or you are musically inclined, pag nagbabasa ka ng piyesa, ng note, no? Merong mga notes doon na sinasabi, rest, crescendo, decrescendo, pose, mga ganon, no? Melody, something like that. If you're part of the choir, no? Alam mo yung, kasi sa choir, meron pong 4 parts. Tama ba, Pastor Dave, no? Soprano, alto, tenor, bass, or sometimes meron pang soprano, 1, 2, 3, something like that. So, familiar ka doon na ang musika or piece of music or may mga iba't ibang mga ano po siya, genre, no? Style, may fast, may mabilis, may mahina, even sabi nga iba't ibang genre, no? May kahit sa ating bansa, kahit po sa atin po ngayon, no, in our secular and maging sa Christian music, but ibang genre. I mean, may hymns, yan, contemporary, sometimes meron na rin pong reggae, hip hop. So, marami po ang klase ng musika. So, what I mean is that yung musika ay pwede nating tingnan accordingly dito sa ating pinag-uusapan, yung devotion po natin. Okay, so trusting God in life's silence. Yan po yung ating pag-uusapan. Number one, tingnan po natin ang isang punto na binibigay po sa atin, trusting God in life's silence, is this, no? Life's poses are not the end of the song. So that's it, no? Ang musika, ang musical scores, no? Tingnan natin, o notes, may mga poses, may time na hihinto ka, no? Pag choir ka, kapag sinabi ng choir director mo na dito sa part na to mag-pause ka at hindi ka nakatingin sa kanya, halatang halata, no? Siguro kahit na isa lang doon magkamali, pag sinabi doon sa part ng music piece na may pause at hindi ka nag-pause, nagdire-diretso ka, ay nako, ay sigurado yun, mayroon ka ng sermon doon sa choir director mo. Sabi na, pati ka nag-post, dapat ka mag-post. So, life poses are not the end of the song, no? Ibig sabihin po diyan, sa buhay po natin, no po, may mga panahon ng katahimikan, di po ba? Pagkakasakit, pagkadismaya, o disappointment, yan po yung poses na parang, oops, napapahinto tayo. Sometimes, nawawalan tayo ng energy to praise the Lord, worship the Lord, and thank the Lord, and serve the Lord because of that poses. No? Akala natin yung katahimikan, pagkakasakit, pagkadismaya, or challenges sa buhay na sometimes yan po yung binabanggit na minsan ay nagpo-post tayo. No? Para naramdaman natin na natapos na ang kanta, pero nag-post o wala na tayong magagawa dahil nag-post na yung kanta, no? Parang sa plano ng Diyos, it seems like parang tapos na ang Diyos doon sa kanyang plano natin because of life's poses. Pero life's poses are not the end of the song, no? Pero ang mga pose, no, o pahinga, sinasabi natin na ito ay hindi po katapusan. Amen? No, bahagi ito po ng melody ng buhay, parang song, no, may pose. No, melody ng buhay na inahanda ng Diyos, no, sa mas maganda, mas mainam, mas mabuti na kalagayan. Kaya katulad po ng musika, no, may mga rest sa kanta, no, walang tunog sa mga sandaling iyon kasi na-post ka, no? Pero mahalaga ang mga rest or poses para maging buo at maganda ang melody. Yun po yung tinatawag nating sa musical score,
may mga ganon, no? May mga poses, rest, bahagi ng kabuuan ng piyesa ng melody. So ganoon din po sa buhay natin. May pagkakataon na binibigyan tayo ng Panginoon ang buhay natin. Nasa post-season ka, pinahihinto ka sandali ng Panginoon para maging buo at maganda ang kabuuan ng buhay natin. So ganito rin po sa buhay, no? Kahit walang aktibidad, marahil, o tila walang nangyayari, gumagawa pa rin po ang Diyos sa ating karakter. Naalala ko itong aming pong pagkatawag ngayon as church planting, no? Nasa church planting kami. Parang nakapost, Lord. Sabi ko, sanay po ako for almost 20, ano ba sa ministry? 25 years in the ministry. Ang setup ko po sa local churches. So, tuloy-tuloy, parang gano'n, no? Ganun ang naging buhay ko. Pero nung, may tawag ang Panginoon, may instruction ng Panginoon to move from the regular na setup ng family, ng buhay ko, ng aming ministry, parang pinost kami sandali ni Lord on that regular ministry, no? Wala po sa local church ang setup. But lo and behold, I thank the Lord, yung life poses namin sa ministry, and that doon po sa ano po, sinasabi ko doon sa local setup ng pagiging pastor, hindi pa pala, it's not the end of our ministry. So now, mas nakikita ko na, mas nagiging klaro ang mga ministry, ang mga instruction ni Lord. Kasi po, alam niyo, I thank the Lord for the people binigay po sa amin, no? Especially LGI and Winwatch Ministry. Kasi doon kami kumukuha ng mga words, no? Ng mga instruction from the Lord. So, ganun po kami ngayon, no? Kaya po tayo ay personally, sa akin po ay may mga poses buhay, at tila parang wala nangyayari, pero I'm very very sure and 100% gumagawa pa rin po ang Diyos, no, para hubugin marahil, especially ako, ang aking character, tuturo ng pasensya at naghahanda ng mas malinaw at mas magandang hakbang, ano po, para sa susunod na score ng kanta. So nag-post lang sandali, pero sabi ko, it's not the end of the song. So that's number one. No? Number two, na pwede natin makita dito, trusting God, life silence this. God is still directing the rhythm. Yan, no? God is still directing the rhythm. Ano ba yung rhythm, Pastor Dave, sa Tagalog? Ritmo. No? O Tagalog, rhythm. No? Yung ritmo, yung parang daloy ng kanta. Naalala ko po si Beth, sapagkat si Beth po ay sobrang in love po sa akin noon. Nakagawa po siya ng tula. No? Mayroon po ginawang tula po yan. Makata po yan. Sapagkat Bulacan. So nakagawa po siya ng isang poem o isang tula. No? Noong kami po ay best of friend. No? Yan. Yun, naalala ko yan. No? Hindi ko alam kung naitago po niya. Pero naalala ko po yan, gumawa siyang tula. So binigay niya sa akin. Siyempre, di tuwan-tuwa naman ako, masaya ako dahil nakagawa siya ng tula. We're so much in love each other that time. Kaya pag in love ka talaga, nakagawa ka ng isang bagay na hindi mo ginagawa. So ganyan po, nakagawa si Beth ng tula. So pinabasa, pinakita sa akin. And binigyan ako ng impression ni Lord. Sapagkat, alam niyo, mahilig ako sa musika, gigitara po ako, no? Kumakanta po ako. Sabi ko, gawin ko kaya ito ng rhythm, no? Ritmo. Kasi Nel o something into a song. So di pinagtiyagaan ko, no? Dahil siyempre ako rin po ay inspired because of that tula. Sabi ko, so surpresahan ko si Beth. No? Gagawin ko ito ng rhythm, gagawin ko ito ng kanta. Lo and behold, ba? Nagawan ko ng kanta, no? Alam niyo po ang title ng kanta? 12 of May. 12 of May kasi po yun yung
yung date na ako po ay sinagot po ni Beth. May 12, hindi ko po ayan, nalaman na ho ninyo ang aking love story. Ano? Point of personal story. Kaya sabi ko, 12 of May. O yun, so ginawa ko po ng Rhythm. Balikan natin to. Ba't ba napunta ulit doon? So God is still directing the rhythm. So just as a musician like me, counts a rest with precision. Yan po ibig sabihin. God carefully measures every pose in our lives. Even when we feel unheard or unseen, He's guiding yung timing and preparing the next note. Kahit po sa panahon ng pahinga, katulad ng first point natin, alam niyo po, katahimikan, tila wala tayong nakikitang mangyayari. Ang Diyos po ay patuloy na gumagabay sa ritmo, sa rhythm o daloy ng ating pong buhay. Parang isang musikero o musicians na tumpak, yun po, na binibilang ang rest sa kanta. Alam niya kung kailan magsisimula ang susunod na nota o note at ginagawa niya ito ng perpekto. So hindi natin po kailangang mangamba kapag wala tayong nagagawa o hindi nakikita ang resulta. Sometimes ganyan tayong mga tao, even tayong Christian, mainipin tayo. Sometimes parang yung waiting season natin, parang walang something na nangyayari. Parang tahimik, walang impact, walang dating. Feeling lang natin yon. Tayo lang may feeling noon. Pero sabi ko nga po, hindi natin kailangang magama kapag parang wala tayong nagagawa o humihinto ang gusto ng plano ng Diyos. Kasi po ang Diyos ang nagtutuwid, amen? Nag-aayos at naghahanda ng susunod na hakbang. Wow! I'm very excited about that. Kaya nga po sabi po sa inyo, daming ang daming, especially on my birthday, daming mga prophecy, words, declaration. Wow, sabi ko, Lord, I'm overwhelming. Lalo na yung sa Windwatch anniversary, nakita ko yung sabi ko, Lord, saktong-sakto itong itong prophecy, word, vision na sa akin. So, I claim it, I declare, I believe it. So yun po sabi ko nga po na nasa ibang setup po kami ng ministry, pero I'm very, very sure naghahanda. God is preparing, anointing, transforming, yung susunod na hakbang sa aming family life ministry. Even po sa atin, sa halip po na malungkot or mawalan ng pag-asa because may pause, may rest, alam nyo, dapat nakatuon ang ating mata sa Kanya. Amen? Dahil siya po ang nagbibilang ng bawat sandali at ito siguradong dadalhin tayo sa tamang timing, right timing ng family life ministry po natin. Sabi nga sa Ecclesiastes 11, He makes all things beautiful in His time. So yun po yung rhythm na gusto ng Diyos. God is still directing the rhythm ng bawat sa atin. And last, na-time out na po ako ni Beth. Birthday ko naman, dear, bigyan mo na ako. Time out na ba ako, Pastor Ate Benet? Pumasok sorry. Being called aside leads to deeper fellowship. Yun po, Sometimes, sabi ko nga po, yung called aside, parang itsapuera ka muna. Oops, nakapost ka, diyan ka lang sa tabi. Parang sinasabi niya, diyan ka lang muna sa tabi, wag kang gagalaw, wag kang kikilos. Called aside. Imaginein mo, meron palang gayon, called aside. Tinawag tayo para diyan ka muna sa tabi. Ang ibig sabihin po lang, the times of withdrawal in stillness draws us closer to Christ. Where God teaches us His tenderness, deepen our trust, informs a richer, more faithful life. Minsan sa buhay po natin, ang Diyos ay, sabi ko nga po, nilalagay ka muna dyan. Oops, nga ka, dyan ka muna sa tabi. Sabi ko, may tinatawag tayo na sa atin sa isang side muna. Hinihinto tayo mula sa busy na routines, plano o gawain, Parang si Jesus, sabi nga natin, sa text natin na, sabi noon, withdrew to a solitary place. So, si Abba Father, withdraw ka muna, sabi kay Jesus, Diyan ka muna, pahinga ka muna, diyan, to a solitary place. Para makipag-what? Communion sa Ama. That's
That's the point na being called aside. Hindi dahil initsapwera ka dito sa ministry, initsapwera ka sa buhay mo. Hindi, para makipag-communion sa Ama, no? Ang tawag na ito po ay hindi pag-abandon o pag-atsapwera po sa atin o pagkabigo. Ito po ay paanyaya po ng Diyos para makilala natin siya. Wow, no? Kaya po ngayon, na-enjoy ko po si Beth eh. Di ba, dear? Wala na ako sa local church. So, have enough time, called aside, para magkaroon kami ng mas bonding fellowship, no? Not only for my wife, but my children. Mas lalong nagiging intimate. Yan, mas malapit, mas maganda, mas mainam kami ngayon sa aming situation. So kaya po itong being called aside leads to deeper fellowship, no? Para tayo pinapalalim, no? Pinapalalim ang ating intimacy, the relationship sa ating Panginoon. Sa mandaling ito po itong quiet time or solitude, tinuturuan niya po tayo ng mahalagang leksyon. Yan, kung paano magtiwala, maghintay, at mas maunawaan po ang kanyang buong plano. Alam naman ho natin, ang buhay natin from start, middle, and the end, alam na ho ng Diyos yan eh. The whole picture, alam na ho ng Panginoon. And I'm very excited about that kasi alam na ng Diyos through His words, promises, alam niya na po ang kwento, kabuuan ng aming family ministry. Kaya po, yung sa atin, maghintay, believe, sabi natin, no? Believe, trust, and more faith sa Kanya. So, ano po ang takeaway natin, no? Dito na po magtatapos, no? The silence, sabi doon, you fear may be the sacred pose where God is shaping the next clearer note of your life song. So, ang katahimikan po na kinakatakutan mo marahil ay hindi ibig sabihin na wala na pong ginagawa ang Diyos. Minsan ito po ang sacred pose na sinasabi na. Meron palang sacred pose na yung sandaling tahimik ang paligid pero aktibo po ang Diyos. Yan, sa likod ng eksena. Kaya nga po, parang sa musika, no? May pause muna bago pumasok ulit. And next note, para maging malinaw at maganda po ang tunog. So sa buhay po natin, ibig sabihin po, kapag walang sagot, tahimik, may pause, may rest, ang Diyos, sineset aside niya tayo, parang walang direction at tahimik ang Diyos, hindi ito delay, kundi preparation. Ayan. Amen? Ginagawa niya ito pagkakataon para ayusin ang puso mo, linisin ang motives mo, at ihanda ka po sa mas malinaw, mas matama, at mas magandang next chapter, no? Ng buhay natin, ng ministry natin. Kaya huwag tayong matakot sa silence. Baka doon po mismo binubuo ng Diyos ang susunod na mas malinaw na awit po ng buhay po natin. Right? So, thank you for letting me share the devotion for the day titled Trusting God in Life's Silence. Shalom and God bless. Thank you for letting me share po. Thank you, Pastor Edric, our birthday boy sa araw na ito. Mamaya namin tatanungin kung ilang taon ka na, Abay, Pag nahulaan ninyo, meron kayong, sige, basta. Andiyan naman si Maribeth para magbigay ng prayer. Sige, bahala dyan. Kung ano pong gusto ninyo, siya po ang bahala. Okay po, so thank you, Pastor Edric, for sharing that. Totoo yun, we should not fear when silence comes, especially when God is silent. No? At kailangan din naman nating meron tayong rest sa buhay natin. You need to pause once in a while, to hear God's word. So let us proceed with our prayer ministry po. Suggestion ko, wag nang tawaging prayer blast. No? Prayer ministry. Yan. Dahil
Ito sa 1 Timothy chapter 2, verse 1. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. So, we'll proceed with our prayer ministry, of course, with our praise report and answered prayers. Alam ko lahat ng panalangin natin ay sinagot at sinasagot ng Panginoon. So I believe God deserves our reports, for He is good and faithful. Kaya with David, sabi niya, I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all the wonderful things you have done. So God's blessing is worth telling, it's worth sharing. So we will allot 10 minutes sa ating mga ulat papuri sa Diyos. Kaya kung sino po handa ng magbahagi ay mag-unmute lamang po ng inyong microphone at bigyan natin ng papuri at pasalamat ang ating Panginoon. So, sino pang nais magsimula? Yes, Pastor Edric. Siyempre. At bilang pasalamat po sa Diyos, mga praise report. Actually, sabi ko, Lord, yung birthday ko, sabi ko, meron akong hinihingi sa iyo na nasagot na ng Panginoon. Praise God. Hindi po sa akin, actually, kay Beth. Dapat si Beth po nagre-report po nito eh. Nahihiya ng asawa. Ako na lang ba, dear? May pinagpipray po kasi kami na isang blessing. May prophecy kasi sa amin through Bishop si Bishop nawala sa isip. Dante, opo. That was 2021. Nagprophesy sa amin. Sabi niya, mag-open ka ng bank account. May bank account ka ba? Wala po eh. Kaya tuloy ako. Ba't wala ka bank account? Sabi niya, sakto lang po kasi sabi ko po yung natanggap ko para sa sige, sabi niya, as per instruction, hear and obey kasi yung atong inatel namin. Magbukas kayo ni Beth ng bank account. Kahit GCash lang. Kung may GCash ka naman, opo, sige. Ito ang una, sabi niya, tatanggap ka ng perang hindi sa'yo, magwi-withdraw ka ng perang hindi sa'yo. Sabi ko, ano ba tong bishop na to? Hindi ako sanay po kasi mga ganun eh. That was the first time nag-attend ako sa mga prophetic, ano. Di ako naman, sabi ko, sige, lo and behold, alam niyo po, until now po, yung mga prophecy na yon ay treasure po namin. Hindi ko nagdi-detail po yung mga nakaraan pa. Pero ito lang po ay dapat si Beth nga po magkwento. No? Sa prayer ko sa kanya, kasi meron pong nag-seed sa kanya na will and testament. Last will and testament. Sabi ko, Lord, approved na po yon kaya hinintay namin. Sabi ko, prayer ko, nung Lord, sabi ko, matanggap po sana ni Beth yung will and testament niya sa mismong birthday niya. Sabi, yung pala natanggap na niya, hindi pa kinukwento sa akin. Imaginin mo. Yun ang prayer ko. Excited pa naman akong sinabi lang sa akin. Sabi, nauna pa niya katuloy din. Nauna pa yung sinabi sa mga anak ko. Alam mo ba, sabi ko ng prayer ko, matanggap mo yung blessing mo on your birthday. Tapos di mo sinabi, nireveal niya sa akin. Sabi niya, sige. Sabi ko, wow, thank you Lord, thank you. So yun po yung pinagpapasalamat namin, na sabi ko nga po ay looking back doon sa mga prophecies, declarations sa amin. Wow, salamat sa Panginoon. Thank the Lord. Tama po ito, Psalms 1:9. I will praise you, Lord, with all my heart.
Kaya po sinasabi, yung wonderful things na ginagawa po ng Panginoon. Sabi ko nga po, no, nung malis ako sa UMC, sabi sa amin paano ka na ngayon? Sabi sa akin, ano na ngayon gagawin nyo? Sabi ko, basta ang prinsipyo ko sa buhay, sabi ko, mga nagtatanong, sabi ko, ay walang anak ng Diyos na nagtapat na pinabayaan niya. Kaya totoo po 'yon, no po. Din po yung aming testimony, no, na kahit wala po ako ngayon sa local church, wala akong tinatanggap na regular na allowance, but God supply all our needs. So yun po yung gusto kong patutuhanan ng Diyos po ay talagang worthy of our praise, the wonderful things na ginagawa po niya. Salamat po, thank you po. Amen, amen. Yes, that is worth telling. All right. Kanina nakita ko si Sister Babes nag-open. Go ahead. Morning po. Happy birthday, Pastor Edric. I praise and thank God, nandito po ako. Kasi nung Tuesday po, first class namin ng Tuesday, na-overlook ko yung schedule namin kasi 4 subjects po yung so nag-start yung classes namin noon. Dire-diretso akong gising kasi mahirap matutulog pagkatapos gising ng madaling araw. So sabi ko, hindi na ako matutulog para dire-diretso ako. Yung pala, yung classes namin mag-start ng 4 a.m. Mayroon pong mauuna ng 1 a.m. pero yung sa batch 4. Tapos, hindi na po ako nakatulog kaya nag-message ako kay Ate Vinet. Ate, sabi ko patulog pa lang ako ng mga 8 o'clock yun kasi si husband umaalis po ng 7. Ate Vinet, patulog pa lang ako, baka hindi ko na kayanin magising. Sabi ko paki-charge, paki-cover muna po ako. Pagkatapos nung pong Wednesday classes namin, hindi naman pala sabi niya may problema din si Ate Vinet sa sa laptop niya, parang naka-cellphone din siya. Hindi ko na nakita yung message niya, nag-reply siya, sabi niya sabihan ko si Pastor Edric. Si Pastor Rory pala, sorry po. Tapos the following day, may classes ulit kami. Magkaklase kami ni Pastor Rory. Tinawagan ko siya sa messenger. Pastor, sorry, hindi ako nakapag-message sa'yo. Sabi niya, di bali si Pastor Dave naman ang naghumalili sa'yo. Sabi niya, magpalit muna daw kayo. Tapos by Thursday, ikaw naman. So sabi ko, sige, okay po yun. Okay, hindi naman ako nakamessage sa'yo, Pastor. Kaya nandito ako ngayon, minom ako ng kape. Kanina umaga, minom ako ng kape para magising ako ngayon kasi nag-adjust po ako sa oras tsaka yung namin, yung sa schedule namin. But then I praise and thank God po. And yung praise report ko, hallelujah, maayos na ang pakiramdam ng asawa ko for more than at least I think 20 days since December 28 may sakit siya kami, at least kaming dalawa po halos kaya lang mas mahirap pagka medyo, alam niyo na, medyo bata, mas iba yung dating ng sakit sa kanya. Tapos, nakakatuwa, puro kami banding, hindi siya pumapasok kasi nandito lang siya. So, magkasama lang kami. Sabi ko nga, in 2 weeks, 2 araw na yung pinasok niya. Pagkatapos, sabi ko, hindi ako nagsawa, tinanggal ko, nire-review ko yung mga sakit, yung mga ubo, yung mga hindi ako nagsawa. Nagsawa din yung ubo, umalis din. Sabi ko, wow, thank you Lord. Sabi ko gano'n, God is good po talaga. Yun, pasok na siya, okay na siya. Kasi iba talaga po yung panahon ngayon, kahit sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Yung ubo, tsaka so ingat din po. So, I thank God sa kabutihan niya sa buhay namin. So, praise God po. Thank you, Pastor Dave, nandiyan ka. Welcome. Kasi yung appointment ko ngayon ay canceled. Kaya, sige, pahinga ka na, babes. And praise the Lord dahil siyempre yung laging pag-iingat ng Diyos kahit na tayo ay nagkakaroon ng kaunting karamdaman. Sino pa po mayroong papuri? Meron po tayong more than 2 minutes. Ako po. Ay, sige, Pastor, go ahead. Sige po, una ho sa lahat, ako nagpapasalamat po sa Diyos at papurit kalwalatihan sa Kanya. Nag-start po akong nag-train nung last Friday. And then nag-continue, sabi ko, Lord, wala pa po yung kontrato. Paano na to? So tinrain po kami, nag-OJT po kami. At wala po pong magaan sa mga bata nung last Friday. But at Monday, pumunta po ako doon. Sabi ko, kung pupunta ako doon sa trabaho, kung walang ibibigay ng kontrato at walang sasabihin ko ng ako ay alis.
And then, mayroon pa rin akong duda. Sabi ko sa asawa ko po, mahal, kung pwede ay, ano muna ako, ang kailangan mo, magkaroon ka ng peace, mag-pray ka. So, nag-pray naman ako. Ay, mag-pray kang lalo. Sabi ko, ganun ng asawa ko. Tapos, sabi po, nung ako po ay nandun na, biglang hong nagsabi sa akin nung head namin, ay dumating na ba yung contract? Hindi pa. So, tapos po may binigay po ng papel, ay napirma na po. Pero akala ko opisyal na yon, hindi pa pala opisyal. At nung ano na po ay nung Martes, binigyan po kami ng buy online o buy online. Doon po ako nagpirma at kita naman po ng aming head. At salamat po sa Panginoon, makakaapat na araw na po ngayong araw na to. Pangalawa, salamat po sa Panginoon sa kalakasan, dahil po sa sobrang lamig, dahil pinapatanggal po yung sombrero o yung goro dahil kailangan makita yung mukha. Sabi niya, tanggalin mo yung goro mo. Salamat po sa Diyos sa protection dahil hindi na ho sumasakit ang ulo ko at hindi na po ubo ng ubo. So yun po, kaya purihin po ang ating pong Panginoong Diyos sa kanyang pong pag-aalalay at patnubay, protection. At salamat sa mga panalangin. Yun lamang po. Amen. Let's entertain one more, Sister Finel. Amen, amen. Sige po, thank you for the opportunity at mabilis lang po ako. Pilitin ko pong i-shorten po. Anyway, na-bless lang po ako doon sa devotion natin. Kasi po kagabi, at na-relate ko kasi na nag-iisip nagre-reflect ako kanina. Kagabi po kasi nagkaroon ng yung ang tawag po nila dito sa London is a Young Voices concert. At nakasama po yung aking apo na 9 years old, si Cassandra. So nagpunta po kami sa London and na-amaze po ako talaga because it is a choir. I didn't expect na ganun po kadami yung mga bata. They are all together, the number of the choir. Ang sabi nung announcer, nung host ay ano po sila, this is the biggest children's choir in the world. So ano po sila sa bilang, they were all 8,891 children. Yung choir lang na yon. It was in a big place, arena. And na-amaze po ako kasi sabi ko, Lord, kaya sabi ko na i-relate ko because it's a choir and talagang totoo naman, I was observing yung conductor na sabi ko, how can just one conductor, orchestrate itong 8,800 children's voices na parang pakikinggan mo, parang iisang boses lang sila. And so, it's all because the kids are so, yung pino-follow talaga nila, yung conducting nung conductor na yon, na kapag magpo-pause, pag titigil, tagang sinusunod nila. Kaya wala kang maririnig na kahit isang boses na 8,000, more than 8,000. And lahat nung kumpas nung talagang sunusundan. And it was so good. And talagang habang nakikinig po ako, ini-impress po ni Lord sa akin, I was praying at that time. Kasi sabi ko, Lord, itong 8,000 plus kids, children na ito, sabi ko, they are the young generation. So really, we have the responsibility, accountability to pray, for the young generation. Imagine, in one place, magagather mo yung 8,000 plus children na iyon. And, iniisip ko lang, Lord, sabi ko, ilang kaya sa mga batang ito, yung kilala ka, yung nag-guide ng mga parents, to have a relationship with you.
So, yun po yung burden na inano sa akin ni Lord. I was praying. So, naalang po ako, sabi ko, tama-tama ka ako yung message kasi I was a choir and we were talking about itong singing and choir para sa Panginoon. So, thank you po. Thank you for letting me share. Praise God. Yes, and thank you for sharing that. No, nasa YouTube ba? Paki-share din yung YouTube kung Meron po silang ask ko po yung anak ko, yung mother, yung mother. Meron po silang parang ibibigay na clip video. yes, So yes po. Pag nakuha ko po, I will share. praise the Lord. So we thank God for all these testimonies, for all this praise report. Praise God. For our prayer for persecuted church, let's focus on North Korea. No po? Yan yung mapa ng North Korea. To make our prayer more target, no po? And knowledgeable. Ito ay galing sa opendoors.org. North Korea is arguably the most dangerous place on earth to follow Jesus. If someone is discovered to be a Christian, the consequences are unimaginably stark. Either imprisonment in one of its notorious labor camps, with little hope of release, or immediate execution. The same fate is likely to await other family members. While the church buildings displayed in the capital Pyongyang might suggest a degree of tolerance, this is only propaganda daw. The reality is very different. Christianity has no place in North Korea, a country where homage must be directed one way only. Kaya nga, communist towards the Kim regime, with watchful eyes everywhere, even from neighbors and family, even the slightest hint of worshiping Jesus can have devastating consequences. Remarkably, believers do gather, but in utmost secrecy and enormous risk. Recent years have seen conditions worsen further for North Korea's secret believers. This is largely due to the anti-reactionary thought law introduced in 2020, which made it even clearer that being a Christian and owning a Bible is regarded as a serious crime. The law has reinforced just how much of a threat Christianity is seen to be by the country's unbending regime. Despite this danger, sabi ng isang North Korean Christian, and I quote, sabi niya, despite these dangers, the underground church in North Korea is alive, praise God. It worships not with sound, but with whispered prayers and memorized scripture. Believers continue to follow Christ with quiet courage, deep faith, and a willingness to give everything for the sake of the gospel. Nung nabasa ko to we are so blessed, no? Dahil we can worship openly with sound, with music, with lights pa nga. We can congregate anywhere, anytime. Kaya yung ating blessing na ito talagang gamitin natin to pray for other Christians, lalo na yung mga persecuted Christian. Imagine nag-worship sila in silence, no? I'm sure they can shout in silence dahil bawal nga. So how can we pray for North Korea? First, let us pray for Kim Jong-un and his family. Ask God to change their hearts, knowing that He did the same for the Apostle Paul. Walang matigas na puso sa Panginoon. No, imagine, no, isang
communist country. Tapos na born again yung president. Wow! What a very, very miraculous thing to imagine, like Paul. Second, let us pray that God would protect small gatherings of Christians and His church, and that these believers would sense God's perfect peace. In the midst of chaos, persecution, death, violence, pag-pray natin yung shalom ng Panginoon sa kanila. And third, pray for those believers in North Korea affected by a lack of food, that God would help them find the food they need. Pray that they would be given opportunities to wisely share the gospel by caring for others in similar circumstances. So we will allot 3 minutes. So sabihin 1 minute per prayer item. And together, na po, let us intercede with our fellow Christians sa North Korea. And if you are able, kindly unmute. Na po, this time huwag tayo mag-silent prayer, kundi talagang let us pray to God. No, tong song kido. Let us pray simultaneously and aloud and lift up North Korea Christians. Lord, Very good. Father God, yung North Korea, Lord, sustain them, mercy and grace be upon them. Hear their cries, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil may nagawa ka pong something wonderful, something supernatural. Pansang sa Panginoon. And Lord, use in Daniel and this family, Lord God. Let them know, Father, that you are with them. We will stand before them, Lord God. And Father, protect rings of Christians and their churches, God. All the believers, Lord, experience your perfection, Lord God. Lord, to stand and be bold, Panginoon, sa mga challenges and persecution na nararanasan, Panginoon. You will give them, Lord, courage, O God, to stand your righteousness, holiness and truth and grace, O God. I pray, Lord, let there be food, Panginoon, from the both. Provide them food and water. Ang amin sila sa Their daily need, O God. Yes po sa Diyos. Kung paano mo binibigyan ka ng bawat ay Kaya kapag patagan mo, protektahan mo, ganun din po ang gawin niyo po sa kanila, Lord God. pagpuri sa Your word is their food, O God. lalakad para mag-mission sa We will lack nothing, Lord, because you are their good shepherd, O God. tuloy po You namin are the breath of life. You are the living water, O God. ay Hallelujah, thank Panginoon. you. Maraming salamat po kayo. We believe, O God. We declare. We prophesy, O God, that you are doing something great. You are doing something lavishly, Panginoon, sa bansang North Korea, O God, to all Christians, O God. Lord, let this country, North Korea, belongs to Jesus Christ. Let there be full Christianity, O God, in this country, O God. Let there be a spiritual revival in this country. This is my prayer, O God, my declaration, O God. In Jesus' mighty name I pray. Amen, amen, and amen. In Jesus' name, amen. Together, let us pray.
Heavenly Father, we Father, can't We can imagine what life What life is is like for our for our family. families, Lord, But But you creation. you know know, indeed Allow that me you to are with them. empower with them. Teach them to Awaken this follow powerful your truth hearts to in their their hearts. pouring fresh bring strength fresh strength and and hope spirit. in their Their spirit. Protect strength and believers hope in in their secret Deliver the spirit. secret places gathering Let and give and give Christians understanding, courage and guiding, ingenuity. guide Their their faith feet and with into the faith give them spirit the soften the strength stance to of and the esteem the and Christian give church. to understanding, enable Enable the the country to be country helped and and influenced by in the the Lord. wider world. In and Jesus' name, the wider amen. acceptance of in the Jesus' Lord, name. and able to counter the helping the Amen. in Jeremiah 30:17, another assuring word ni God through prophet Jeremiah, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. So let us continue to pray for God's supernatural healing, protection, and provision to those with health concerns, yung mga nasa miracle room na po, yung mga nasa medical intervention na po. Salamat sa provision ng Lord, yung mga di inaasahan na mga, hindi, mali eh. Inaasahan dapat. Inaasahan provision. No, kasi alam natin, nandun ang Lord. So, inaasahan. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Yes, Pastor. Yes, Brother Virgil. Special request po, prayer. Yung daughter ko po, inatake ng Bell's palsy. Alam niyo po yung Bell's palsy, di po ba? Opo. Yung po, ngayon na mawala yung fear sa kanya, yung doubt, lahat. Yung spiritual life niya po, ma-deliver din, ma-restore. Yun po. Thank you po. Vivian po ang pangalan, Pastor. Vivian. Opo. Yes, let us include Vivian na yung miraculous healing ng Lord at lalo na yung kanyang buhay spiritual. Okay. Together po, let us pray. Mother, we honor you, we praise you. You are the giver of You life. are the creator of You are life the and giver the of our source salvation. You are Alam our namin strength. yung Jeremiah 37, You you will restore our health and you will heal our wounds. power to break Let it, Panginoon, you said it divine in intervention. Jesus' name. Circumstances You are Lord, the we great declare healing, physician. protection, provision, Lord God. Ever, Miraculous Lord God, power. especially sa Heal Vivian, every kung sickness ano and man, disease. ano sa kanyang naranasan ngayon. We Bishop rebuke na this Bishop spirit of Vivian, anak ni as Mami in Jesus' name, Anak lahat ni ng may Joseph, mga mighty and flu, Panginoon, i-break po namin yung virus na ito in Jesus' name. Lord, nire-release po namin We yung declare healing you dito, Rebuke namin Panginoon, yung sa Bell's palsy body na namin, sa soul and spirit, at the lahat blood of ng dumadaan sa mga the medication, especially, Lord, si blood of the Emergency Lord with Amanda, body, Lord, i-restore niyo, reverse circulation po, Lord, at inaw ng paningin niya po, Panginoon, yung clear eyesight po, Panginoon, pati na rin po si Elsie. Maraming salamat po, Panginoon. in the name of Jesus. Father God, Lord, maraming salamat. Tinugon niyo na. Pinagaling niyo na kami, Panginoon. Pinalakas niyo na when kami. you allow pauses Aming in our mga lives, katawan na ito, Panginoon. like Maraming salamat sickness, po, Panginoon. Palakasin niyo ang aming mga immune system. Panginoon, are just teaching us something. cover us with your precious blood. Salamat, Panginoon, Thank you, Lord Jesus. Thank you, for God. giving us this Amen. Amen. opportunity. We thank you in Jesus' name. In one spirit, O Lord God, we declare your word that by your stripes and by your wounds, those who are ill are now healed in the name of Jesus. Amen. Just pray for the mountain of media, for overcoming social media addiction,
resist negative and demonic influences, focus on what truly matters and important, for balance and moderation, to set boundaries, discipline, no? Guidance in use, to use social media wisely. Ako, kaya lahat ng ito ay araw-araw hingi tayo kay Lord ng kalakasan. To have discipline is not easy. Kailangan talagang meron kang choice talaga. So let us pray. Hallelujah, Father God. Lord, maniniwala kami Panginoon na Mountain of Media dito mo, O God. Are struggling Lord, O God. Pray The teachers, for God, the weakness, O God. We pray, we cancel, Lord, demonic influence. help them break validation. Affectation ng salita ng Encourage Panginoon, let there be a spirit of cleansing, O God, sa aming media, Panginoon. And to share Thank you, Lord. disaster, Panginoon. in Jesus, the goodness in Jesus to others in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Yan, panalangin natin si Pastor Edric sa kanyang ika-24 na birthday. Ayan. So, Happy birthday, Pastor Edric. Happy birthday. Salamat po sa generous na pagbibigay ng edad sa akin. Totoo po aminin ko na I'm 59 years old pero feeling ko ay 39 years old lang. Amen. Amen. Akala ko po 58 kayo. Ang bata? kala ko 59.3. Ay. Happy birthday, Pastor Edric, ha? Happy birthday, Pastor Edric. Salamat po sa inyong generous prayer and declaration. Thank you. So, Sister Finet, would you lead us in prayer, in the blessing, Pastor, and we will agree with you. Sige po, let us extend our hands to Pastor Edric. Okay. Let's pray. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we celebrate you, Father, for the life of Pastor Edric. At salamat, Panginoon Lord, na talagang yung kanyang buhay, Panginoon, is a reflection, is a manifestation, is a showcase, Panginoon Lord, of your goodness, your faithfulness, yung kadakilaan mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Talagang salamat, Panginoon Lord, na yung buhay na ito, Panginoon, ay patuloy, O God, na yung kanya pong pagsunod sa inyo, Lord, so evident, O God. Lord, we just pray and declare, Panginoon Lord, more supernatural favors and abundance, O God, sa kanyang buhay in all areas of his life, O God. Kahit sa kanyang family, O God, mag-overflow, O God, Lord, ang inyong pong kabutihan, ang inyong pag-ibig, Panginoon, sa kanilang buong sambahayan, at sa ministry, Panginoon, Lord, na inyo pong ipinagkatiwala sa kanila ni Sister Beth, O God, ay alam namin, Panginoon, Lord, that more great things are coming, O God, and yet to come. So Lord, excited din po kami para kay Pastor Edric at sa kanilang pamilya, Panginoon Lord, and we join their celebration right now, Panginoon, thanking you and praising you for the great things, Panginoon, na ginagawa niyo at gagawin pa, Panginoon, sa kanilang buhay. Maraming salamat, Lord. We give you praise
praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Ate Penet, sa generous prayer. And thank you. I request Ate Lydia to lead us in our Thanksgiving and closing prayer. Ate Lydia, thank you. Tayo po ay Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon. At pinupuri ka namin at dahil marami pa kaming pinagpapasalamat po, Panginoon, sa buhay namin, lalo na po ngayon sa mga narinig po namin yung silence, yung rest po, Panginoon, sa music na ito, Lord. Ito yung kailangan namin po, Panginoon, na magkaroon kami ng Lord, ng musika, Lord, na siyang Lord God, na magpapahinto sa amin, magko-comfort din sa amin para kaming linalalabay po, Panginoon. Lord, salamat, Lord, including na po, Panginoon, yung mga, Lord, sinasama rin po namin dito, Lord, yung mga OFW na patuloy lagi na nagtatrabaho po, Panginoon, Lord. Bigyan niyo sila po, Panginoon, ng kapayapaan, Lord, ng strength po, Panginoon, sa kanilang body na ito. Thank you, Father, Lord, sa kaarawan din ni Pastor Edric. Salamat po sa lahat at lalo na po, Panginoon, sa mga kagalingan, do sa mga binigay niyo sa amin po, Panginoon, na mga narinig ko na testimony. Salamat din po, Panginoon, Lord. Tunay na napakabuti niyo po, Panginoon, sa buhay namin po, Panginoon, at walang hanggang papuri, pasasalamat na binibigay po namin sa inyo at punong-puno ng kagalakan ng aming puso sa lahat ng ginagawa niyo sa aming buhay po, Panginoon, pati na yung aming mga kapatid po, Panginoon, na mga nasa iba't ibang lugar, sa aming pamilya po, Panginoon, sa aming mga workers. At Lord, bless, Lord God, yung aming, Lord God, yung aming mga pamilya, Lord God, na siya lagi naming kasama. At dalangin po namin, Lord, na alam po namin na ingatan niyo kami from any works of the enemy po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Amen, amen. Sabihin po natin ang benediction. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen, amen. Shalom everyone, shalom. Amen. Edric. Ayan po yung ating schedule.